Chapter 13. Sinukbit ko na sa balikat ko ang shoulder bag pagkatapos kong isuot, ang itim kong sapatos na may 1 inches ang heels. Lumabas na ako ng kwarto at bumaba na ng hagdan. Nauna nang bumaba sa akin si Luis, dahil may tumawag sa kanya. Naabutan ko sa sala si Ona at ang isang bagong kasambahay na si Dina. Nagba-vacuum si Ona at si Dina naman ay pinupanasan ang couch. Pinati nila akong dalawa nang makita ako. Pinati ko rin sila. Sa ilang buwan na paninirahan ko dito sa bahay ni Luis ay kasando ko na ang mga kasambahay at mga tauhan niya. Lumangaling nga ako. Si Luis, Ate Ona, nakita niyo ba? Tanong ko. Ay, nasa Lanay ma'am. Puntahan ko po para sabihin na bumaba na kayo. Ako na lang Ate Ona. Sabi ko at nag-excuse na sa kanila at tumungo na sa Lanay. Naabutan ko si Luis na may kausap pa rin sa phone habang nakapamewang ang isang kamay. Nakasuot siya ngayon ng black trouser at puting long sleeve button down na nakatuck in. Gustong gusto ko talaga kapag ganito ang suot niya. Mas lalong malakas ang dating niya. Ang sabi niya may meeting daw siya na dadaluhan. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya ako mapapansin. Parang importante naman yata ang pag-uusap nila. Lumabas ako sa French door at lumapit pa sa kanya. Babe, antag ko sa kanya. Nakakunot ang noo niya nang lumingon. Pero agad ding umaliwalas ang mukha niya at ngumiti nang makita ako. Yes pare, ikaw na ang bahala. Yes sure, tawagan mo na lang ako kapag may kailangan pa. I have to go now, nandito na ang asawa ko. Bye. Paalam niya sa kausap at binaba na ang phone. Napangiti ako. Lumapit siya sa akin at nangingiti habang mapupungay ang mga matang titig na titig sa akin. Hinawakan niya ako sa bewang at hinalikan ako sa gilid ng ulo. Tara na, maaga ang professor namin ngayon at baka malate ka na rin sa meeting mo. Sabi ko sa kanya. Magkahawak na ang kamay naming lumabas ng bahay. Sinalubong kami ni Kuya Gordon at Kuya Andeng. Pinagbuksan nila kami ng kotse. Sa likod kami sumakay ni Luis. Later baby, hindi kita masusundo dahil baka gabihin ako sa convention. Si Andeng na lang ang susundo sa'yo. Paalam niya at pinisil ang kamay ko. Ayos lang babe, walang problema. Sabi ko at ngumiti sa kanya. Abot tenga naman siyang ngumiti. I like it when you call me babe. Nag-init ang pisngi ko. Mabuti naman. Naisip ko rin kasing tawagin siyang babe dahil tinatawag niya akong baby. At saka maganda nga yun para malaman ng iba na taken na siya, na may asawa na. Minsan kasi kapag lumalabas kami ay may mga babaeng lumalapit sa kanya at nagpapakyot. Tumawa siya at pinupug ako ng halik sa sentido. Mamimiss kita buong araw. Malambing na anes niya. Ngumuso ako at tumangala sa kanya. Magkikita pa naman tayo mamayang gabi. Ganyan naman siya. Araw-araw akong namimiss. Minsan kahit buong araw kami magkasama namimiss pa rin daw niya ako. Nag-aalala lang ako baka mamaya niyan magsawa na siya sa pagmumukha ko. Umusli ang labi niya. Pero kung ako lang ang masusunod gusto ko lagi kitang kasama at nakikita. Dinaan ko na lang sa irap ang kilig na nararamdaman, baka mamaya manowa ka na sa mukha ko. Sabi ko. Ngumisi siya. That won't happen baby. Aniya at sa leeg naman ako hinalikan. Nag-init naman ang mukha ko at bahagyang umiwas sa kanya. Ano ka ba? May mga kasama kaya tayo? Pabulong na saway ko sa kanya at sinulyapan si Kuya Gordon at Kuya Andeng na nasa unahan at tutok ang mga mata sa kalsada. Ngumisi naman si Luis at inakbayan na lang ako. Wala pang 10 minuto ay nasa loob na kami ng university. Nakita ko na nga si ama na nakaupo sa ilalim ng puno na may bench at may kausap sa phone. May mga estudyanteng patangin tingin pa sa kotseng lulan namin. Lumabas si Kuya Andeng para pagbuksan ako ng pinto. Take care baby, see you later. Malambing na paalam ni Luis at kinintalan ako ng halik sa labi. Ikaw din po, sabi ko at lumabas na ng kotse. Pinaba ni Luis ang salamin pero ang mukha niya ay seryosong seryoso at tila nakasimangot pa. Bakit na naman kaya? Miss na kita agad baby. Nakalabing sabi niya. Kinagat ko ang labi. Kababa ko pa lang po ng kotse. Sige na umalis na kayo baka malate ka pa. Pagtatiboy ko sa kanila. Bumuntong hininga naman siya. Susunduan ka ni Andeng mamaya okay. See you later. Aniya sabay flying kiss pa. Tumango na lang ako at ngumiti.
Hinintay ko munang makalabas sila ng compound, bago ako lumapit sa kinaroroonan ni Ana na busy pa rin sa kausap pero nang makita niya ako ay kumaway siya. Magdadalawang buwan na kaming balik school. Medyo namimiss ko na nga ang resto at sila Ruby, Mara at Jenica. Gaya namin ni Ana ay balik school na rin sila bagamat nagkakausap pa rin naman kami sa social media. Nakasimangot na binaba ni Ana ang cellphone niya. O nakasimangot ka naman dyan. Nakangising sabi ko. Ngumuso siya. Si kuya kasi sinermonan na naman ako. Tila batang nagsusumbong na sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit? Ano na namang ginawa mo? Nakita niya kasi yung pinost ko sa found na selfie namin ni Cade. Ngumisi ako, may pagka-overprotective kasi sa kanya ang kuya niya. Nag-aalala lang yun sa'yo. Sabi ko, gosh. Ang oo na kaya niya minsan, 21 na ako pero para pa rin akong bata kung ituring niya. Kaya hindi ako nagkaka-boyfriend eh. Dapat nag-aasawa na rin siya gaya ni Kuya Jez, Kuya Lawrence at Kuya Luis para, mawala na sa akin ang focus niya. Daig pa niya si mama eh. Ikaw talaga, huwag ka nang umangal kung ganyan ang kuya mo sa'yo. Kapag yan nagkaasawa na mamimiss mo siya ng husto. Sana nga mag-asawa na siya. Tubulong-bulong na sabi niya at sinukbit na ang shoulder pad. Pumunta na kami sa building namin. Thank you for your trust Mr. Ignacio. Makakaasa kayo sa mahusay naming serbisyo. Sabi ko at tumayo sabay lahad ng kamay sa may edad naming kliyente. Isa siyang real estate developer at isa na sa malaking kliyente namin ngayon. Tinanggap ni Mr. Ignacio ang kamay ko at nginitian ako. Maraming salamat din Iho at pinaunlakan mo, ang hiling ko na ikaw mismo ang makausap. Gusto ko lang kasing makasiguro. No problem Mr. Ignacio. I understand. Anytime pwede kayong dumalaw sa opisina ko. Tumawag nga lang muna kayo sa sekretarya ko dahil minsan ay wala ako. Pinuntutan ko pa ng tawa ang sinabi at sinulyapan si Ara na tumayo na rin sa tabi ko at sinasamsam ang mga dokumento. Ngumiti siya ng matamis sa kliyente. Tumawa rin si Mr. Ignacio. I know, dahil bukod sa kumpanyang naiwan sa'yo ng pamilya mo ay may sarili ka ring kumpanya. Nakakabilib ka nga dahil napagsasabay mo yun. Anyway, mahusay itong sekretarya mo bukod sa maganda. You are lucky to have her. Thank you sir, nag-enjoy din ako sa pag-uusap natin. Sabi ni Ara. Tumango naman ako. Hindi ko naman ikakaila na mahusay na sekretarya si Ara. You know what? You two are perfect for each other. Are you two, together? Yuzisa pa ni Mr. Ignacio. Tumawa naman si Ara at tumingin sa akin. Sir no Mr. Ignacio, I'm married. Putol ko sa sasabihin ni Ara. Unti-unti naman nawala ang ngiti niya. Oh really? Married ka na pala pero di ko yata nabalitaan yan. Halatang nagulat na sabi ni Mr. Ignacio. Kakakasal ko lang 4 months ago Mr. Ignacio. Sa City Hall lang kami kinasal ng asawa ko pero soon, magpapakasal rin kami sa simbahan at ngayon palang iniimbitahan ko na kayo. Sabi ko. Pinibigla mo naman ako Iho pero hindi ko tatanggihan yan. Gusto ko ring makilala ang asawa mo ng personal. Sigurado akong espesyal siyang babae, dahil nasungkit niya ang nag-iisang billionaire. Tumawa ako. Indeed she is. Oh anyway, mauna na ako sa inyo ng sekretarya mo, dahil may i-attendan pa akong meeting, tatawag na lang sa inyo ang staff ko para sa iba pang bagay. And inaasahan kong makakatanggap ako ng wedding invitation sa you soon. Sure Mr. Ignacio. Muli kaming nagkamay at nagpaalam na siyang aalis. Hay sa wakas successful ang deal natin sa kanya. Ani Ara at sinarado ang leather briefcase. Good job Ara. Puri ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin. This calls for a celebration. Kain tayo sa labas. Aya niya sa akin na nagniningning ang mga mata. Sinilip ko ang oras sa suot kong relo. Pasado 8:00 na ng gabi. Tinukot ko ang cellphone at tiningnan kung may text si Ivana. Napangiti ako nang makitang meron nga. Baby, pauwi ka na. Nag-type ako ng reply. Ako yes baby, I'm on the way. Pinalik ko na ang cellphone sa loob ng coat ko at hinarap si Ara na nakatingin lang sa akin, ikaw na lang Ara. I have to go, hinihintay na ako ng asawa ko. Sabi ko at dinukot ang wallet sa bulsa at humugot ng ilang lilibuhin at binigay sa kanya. Pero, mauuna na ako. Kita na lang tayo bukas sa office. Formal na sabi ko at umalis na. Siguradong naghinintay na sa akin si Ivana.
Kaya nagmadali na akong lumabas at tinungo ang parking area. Nakita ko si Gordon na naninigarilyo di kalayuan sa kotse. Nang makita niya ako ay agad niyang hinagis ang sigarilyo at tinapakan, dinampot niya at hinagis sa basurahan. Patakbo siyang lumapit sa kotse at agad akong pinagbuksan. Samantala, naiwan naman si Ara sa loob ng lobby ng hotel na nagpupuyos ang dibdib. Halos malukot na ang pera sa kamay niya na binigay ni Luis. Muli kong chinek ang ayos ng mesa kung may kulang pa. Kumpleto na ang mga utensils na maayos na naka-arrange. Nasa mesa na rin ang 3 klase ng putahe ng ulam at isang bandehadong kanin na umuusok-usok pa. Iniisip ko kung ano pa ang kulang. Ano pa bang kulang? Sambit ko. Yung mango juice po ma'am na ginawa nyo kanina, saad ni Ate Lucy. Katulong ko siya at si Ate Che sa paghahain sa mesa. Oo nga pala, pakikuha naman ako Ate Lucy please. Pakiusap ko sa kanya. Agad naman siyang tumalima. Sabay kasi kaming kakain ni Luis at hinihintay ko lang siyang dumating. On the way na daw siya. Ang mga kasambahay naman ay pinona ko nang kumain. Noong una nga ay tumanggi sila dahil dapat mauna raw ang amo. Pinilit ko lang sila dahil kung hihintayin pa nila kami ni Luis ay malilipasan sila ng gutom. Si Manang Leng nga ay pinagpahinga ko na dahil medyo masama raw ang pakiramdam. Ma'am wine po, yung paborito ni Sir. Saad naman ni Ate Che. Ay oo nga, sige ma'am, ako na ang kukuha. Di pa ako tapos sa sasabihin ko ay nagkusa na si Ate Che. Nangingiti ako habang pinagmamasdan ang ayos ng mesa. Hayan, ang romantic tingnan kulang na lang kandila tapos medyo dim ang ilaw. Suhestyon ni Ate Lucy. Oo nga, pero masyado naman yatang bongga yon. Napanguso ako. Okay na po yan mga ate, kakain lang naman kami ng hapunan. Sabi ko. Mukha nga kayong magdi-dinner date ni Sir Ma'am eh. Kinikilig tuloy ako. Sabi ni Ate Che. Ako rin kinikilig. Kung pwede nga lang panoorin ko kayong kumain eh. Syempre hindi pwede dahil privacy yun. Kaya isang malaking sanaw na lang ma'am. Ani Ate Lucy na gaya ni Ate Che ay hindi rin tinago ang kilig. Ma'am, nandyan na po si Sir. Umahangos na pumasok sa komedor na sabi ni Ate Ona. Pumilis naman ang tibok ng puso ko sa excitement. Inayos ko ang damit at pinalansya ng kamay ang buhok kong nakalugay. Pinasabasa ko pa ang labi, at bahagyang kinagay kagat para lalong mamula. Ay sa kusina muna kami ma'am. Kapag may kailangan pa po kayo. One call away lang po. Sabi ni Ate Lucy at pumasok na silang 3 sa kusina. Kumugot naman ako ng malalim na hininga at lumabas ng komedor para salubungin si Luis. Evening baby. Bati ni Luis sa akin at hinawakan ako sa bewang sabay kintal ng madiin na halik sa labi ko. Kumawak naman ako sa dibdib niya at ngumiti. Good evening. Mukhang pagod ka ah. Sabi ko at hinaplos ang makapal niyang kilay. Ngumiti naman siya at kinuha ang kamay ko at dinala sa labi niya. Kinda, pero ngayong nakita nawawala na ang pagod ko. Ngumuso ako at kunwaring inirapan siya. Nambola ka pa. Gutom lang yan. Nakapaghain na ako, kain na tayo. Malambing na aya ko sa kanya. Kinuha ko pa ang coat niyang nakasampay sa braso niya. Kumunot ang noo niya. Hindi ka pa kumakain. Anong oras na ah? Mag-aalas 9 pa lang at saka gusto ko kasalo kita. Malambing na sabi ko. Parang hindi na rin kasi ako sanay na kumain na hindi siya kasalo. Kumagat labi, siya at ngumiti. Hinawakan niya ang baba ko at malambing akong hinalik-halikan sa labi. Ang sweet naman ng misis ko. Anas niya at isang madiin na halik ang binigay sa akin. Nag-init naman ang mukha ko. Oy tama na, baka may makakita pa sa atin. Nakakahiya. Ngumisi siya. Lagot ka sa akin mamaya baby lalamugan kita. Banta niya at hinawakan na ako sa kamay at giniya na papunta sa komedor. Parang nagliliyab naman ang mukha ko sa init dahil sa sinabi niya. Pero sa loob-loob ko excite ako. Ang lamog na sinasabi niya ay papaulanan na naman niya ako ng halik, haplos at yakap. Sa totoo lang hanggang doon pa lang ang nagagawa namin. At aaminin ko na sasabik na rin akong may mangyari ulit sa amin. Pero sa tuwing init na ako ay siya namang hinto. Nabibitin tuloy ako. Alam kong gusto na rin niya. Hindi ko lang alam kung ano ang pumipigil sa kanya. O baka inaalala niya ako. 4 na buwan na ang nakalipas. Hindi ako nabuntis at regular ang period ko.
Pumili na mga ako ng after pill para in case na gawin ulit namin yun. Hindi pa rin naman ako handang magbuntis dahil nag-aaral pa ako. Oh, so good. Puri niya sa pagkain habang ngumunguya. Napangiti naman ako at samubo na rin. Mabuti naman at nagustuhan niya ang niluto namin. Next time ako na mismo magluluto para sa'yo. Sabi ko. Natigil siya sa pagsubo at tumingin sa akin. Nang ninangning ang mapupungay niyang mga mata. Talaga, ipagluluto mo ko. Tila batang excited na tanong niya. Tumango-tango naman ako. Hindi ko pa nasusubukang magluto mag-isa. Sa bahay namin noon ay tumutulong ako kay Yaya Daling sa paghihiwa ng rekado at paghahalo. Dito naman sa mansion si Manang Leng ang tagaluto at marami naman siyang makakatulong. Pero di bale next time ipagluluto ko talaga siya. Madali lang naman magluto eh. May mga tutorial din sa YouTube. Thank you baby. Ngayon palang excited na akong matikman ang luto mo. Aniya at naging sunod-sunod na ang pagsubo niya. Sige, one of these days ipagluluto kita. Ano bang gusto mo? Kahit ano, basta luto mo kakainin mo. Aniya at commendat pa sa akin. Nag-init naman ang mukha ko sa kilig. Sabi mo yan ha. Ngiting-ngiti na tumango siya. O heto pa ang pininyahang manok, tikman mo. Tumulong ako sa pagluluto niyan. Sabi ko at binigay sa kanya ang porselanang mangkok. Sumandok naman siya at nilagay sa plato niya at tinikman. Kaya pala mas lalong sumarap kasi tumulong ka. Dati hindi naman ganito kasarap ang luto nilang pininyahang manok. Minusuan ko siya, polero, ko sa kanya. Pinobola lang naman talaga niya ako pero kinikilig ako. Tumawa naman siya at pinagsandukan din niya ako ng ulam sa plato ko. Nasa pagitan ako ng mga hita ni Luis at nakasandal sa katawan niya. Habang siya naman malambing na hinahaplos ang mga braso ko. Paminsan-minsan ay hinahalik-halikan niya ako sa ulo sa pisngi at leeg. Mag-alas 11 na ng gabi ay gising pa rin kami at nanunood ng movie. Tatapusin lang namin ito at matutulog na rin kami. Wala naman akong pasok bukas kaya okay lang magpuyat. Napakagatlabi, ako nang bahagyan niyang kagatin ang balat sa leeg ko. Ang kamay niya ay nasa ilalim na ng dibdib ko. Hinawakan ko ang ulo niya at sinukli ng daliri ang kanyang buhok. Anarko ko naman ang leeg para bigyan siya ng laya. Umakyat muli ang halik niya sa pisngi ko. Pinaling ko naman ang ulo at sinalubong ang labi niya. Magaan at masuyo ang halik namin. Nilalasap ang kalambutan ng labi ng isa't isa. Hanggang sa damiin na ang halik niya na tinutugon ko naman. Kinabig pa niya ang ulo ko para lumalim ang halik. Habol namin ang hininga ng maghiwalay ang labi namin at nakatitig lang sa isa't isa. Sobrang lakas na ng tibok ng puso ko. Sa lakas nito ay halos di ko na marinig ang ingay ng TV. Muli niya akong hinalikan sa pisngi pababa ulit sa leeg, ang mga kamay niya ay mas naging malikot pa at mapaghanap. Heto na nga at nasa ibabaw na ng dibdib ko ang isa niyang kamay at pumipisil. Kahit may damit pantulog pa akong suot ay damang-dama ko ang init ng malaki niyang kamay. Wala akong suot na bra sa loob kaya nasasanggi ng kamay niya, ang utong kong nagiging sensitibo na. Ang isa pa niyang kamay ay humahaplos sa hita ko at balakang, sinasabayan pa niya ng pagpisil kong minsan. Wala naman akong ginagawa para sawayin siya, dahil gustong-gusto ko naman ang ginagawa niya. Nararamdaman ko na nga ang matigas na bagay sa bandang puwitan ko. Alam kong horny na rin siya gaya ko. Napakagatlabi, ako nang kapain ng daliri niya ang utong ko. Napahawak tuloy ako sa kamay niya. Tumigil naman siya. Tumangala ako sa kanya at ngumiti. Hinalikan niya ako sa noo at tinuloy sa paggalaw ang daliri. Napapikit naman ako dahil sa kiliting dulot nyon. Ang isang kamay niya ay humawak na rin sa kabiling dibdib. Ngayon ay dalawa na niyang kamay ang pumipisil. Napapaliyad naman ang likod ko at kung minsan pa ay may munting ungol na umaalpas sa bibig ko. Ngayon lang siya nang ahas na gawin ito. Kadalasan kasi ay sumasanggi lang ang kamay niya sa dibdib ko. Hahawak lang siya sa bandang gilid at ilalim. Damilat ako at tiningnan ang dalawa niyang kamay na nakasapaw sa dalawa kong dibdib. Sa laki ng kamay niya ay sakop na sakop ang malulusog kong dibdib. Pinapanood ko ang bawat piga at pisil ng mga kamay niya dito. Sumubsob siya sa pisngi ko at diniin ang labi doon. Like it baby. Pulong niya sa magaspang na boses. Tumango-tango naman ako at tumingin sa kanya. Hinawakan ko pa ang kamay niya sa ibabaw ng dibdib ko at ngumiti. Ngumiti rin siya.
Want more? Nang hihibang. Tanong niya. Kumagat labi, ako at tumango. Mabuti at sa kanya na rin nanggaling. Ayoko rin kasi na huminto siya. Then let's take off your clothes. Anas niya at hinawakan ang dulo ng oversized t-shirt ko at inangat. Umahan naman ako mula sa pagkakasandal sa kanya para tuluyang maubad. Ngayon ay nakabuyangyang na ang dalawa kong malusog na dibdib na tayong tayo. Medyo nakaramdam ako ng hiya dahil sa tanang buhay ko ako lang ang nakakakita ng dibdib ko. Pero normal lang naman na makita niya at may karapatan siya dahil asawa na niya ako. Let me see baby. Aniya at marahan akong pinaharap. Kahit nahihiya ay humarap ako sa kanya. Halos hubot-hubad na ako sa paningin niya at tanging manipis na panty na lang ang suot ko. Nakaawang ang labi niya at titig na titig siya sa dibdib ko, napapalunok pa kung minsan. Beautiful, sabi niya at hinawakan ang dibdib ko. Napakagat labi naman ako. Ngayong wala ng tel ang nakaharang ay masdam ako na, ang init ng kamay niyang medyo magaspang. Mas kakaiba ang kiliting dulot nyon. Parang may kuryenteng mabilis na dumaan sa bawat himaymay ng ugat ko patawid sa utak ko at dumiretso sa gitna ng hita ko. Pinitawan niya ang dibdib ko at mabilis din niyang hinubad, ang suot niyang sando at hinagis lang sa lapag. Ako naman ang napalunok nang makita ang mamasel niyang katawan. Pero hindi ko na yun masyadong nabastahan, dahil muli niya akong pinatalikod at muling sinandal sa katawan niya. Dahil parehas ng hubad ang pang-itaas naming katawan ay mas damang-dama ko na rin ang init ng katawan niya. Napasinghap ako nang sipuhin ng dalawang kamay niya ang dibdib ko at piniga-piga ito ng marahanan. Mas kakaiba na ang kiliting hatid nun ngayon. Mas masarap sa pakiramdam. Kagat-kagat ko ang labi, habang pinapanood ang kamay niyang lumalamas sa dibdib ko. Pinaglalaroan din ng mga daliri niya ang matigas ko ng utong. Iniikot-ikot niya ang daliri at kumakalabit. Tumangala ako at tumingin sa kanya. Mapupungay ang mga mata niyang tila nag-aapoy din. Masuyo niya akong hinalikan na ginantihan ko naman. You have perfect tits baby, bulong niya at pinagdikit ang dalawa kong dibdib at bahagyang pinisil-pisil, ang utong ko na aking ikinaungol. Medyo masakit pero mas lamang, ang kilati at sarap na tila pa nga pumunta sa pagkababae ko.